araw ng election gun ban, may mga nasita na sa ilang probinsya dahil sa pagdadala ng mga armas. Mahigpit din ang pagpapatupad ng mga checkpoint gaya na lang po sa Davao City. At nakatutok doon live si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel? Pia, walang election hotspot area sa Davao Region pero mahigpit pa rin ang mga COMELEC checkpoint na ipinatutupad ng PRO 11. Dito naman sa Davao City, bawat police station ay naglagay ng COMELEC checkpoint. Isa-isang ininspeksyon ng mga pulis ang mga sasakyan sa COMELEC checkpoint sa Barangay Sirawan sa Turil sa Davao City. Nag-ikot din ang mga opisyal sa mga COMELEC checkpoint mula sa 3 distrito ng lungsod. Bagamat walang lugar sa Davao Region na isinailalim na election hotspot areas, mas paiigtingin pa rin ng otoridad ang pagbabantay. For our assessment right now, everything is peaceful, and through the reports of our intelligence officers from the ground, the situation is very normal, and we are still deploying our personnel for this election, and we will not down guard because of course this is a national exercise. Pinahinto ng mga pulis ang kulay pulang sasakyang ito sa isang checkpoint sa Valencia, Negros Oriental. Pero nang sanyasan ng pulis na ibaba ang bintana ng sasakyan, umabante ito kaya naalarma ang mga pulis. Gumili din kaagad ang sasakyan, nasakay ang election supervisor ng probinsya. Paliwanag niya, itinabi lang ng maayos ang sasakyan para hindi makaabala sa checkpoint. Ayon sa pulisya, hindi nila nakilala ang sasakyan ng election officer. Sa Haro, Iloilo City, na-recover ang 3 iba't ibang kalibre ng baril at mga bala sa pick-up ng isang residente. Ayon sa pulisya, nadiskubre ang mga ito matapos bumangga sa stalls ng bibingka ang sasakyan. 2 ang sugatan. Pag-amin ng driver na hawak na ng pulisya, nakaidlip siya habang nagmamaneho pauwi. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Sa Cotabato City, isang lalaki ang arestado matapos makita sa kanyang sasakyan ang isang baril at 2 magazine. Hindi nagbigay ng pahayag ang suspect. Subject for investigation natin yan since wala naman po siya na ipakita mga document. Isa rin po sa sinecheck po natin is kung meron ba siyang involvement sa mga previous mga incidents. Sinimula na rin ang pag-iinspeksyon sa Buluan, Maguindanao del Sur na nasa red category at sa Parang, Maguindanao del Norte na isinailalim sa yellow category. Generally peaceful naman daw ang unang araw ng pagpapatupad ng election gun ban sa buong BARM region. Sa Lawag City, Ilocos Norte, ilang motorista ang tinikitan at napagsabihan. Sinita ang ilang rider dahil sa maling paggamit ng helmet. Mga motoristang walang suot na helmet naman ay nahuli sa checkpoint sa Kasiguran, Aurora. Hindi naman sila tinikitan at pinagsabihan na lang. Pia, ayon sa Davao City Police Office ay wala pa silang naitatalang lumabag sa election gun ban sa unang araw ng pagpapatupad nito. Yan ang latest. Balik sa iyo, Pia. Argel, sinabi nga ng Davao Police na maayos naman so far ang sitwasyon. Pero tatanungin ko lang, Argel, kung tuloy-tuloy pa rin ba ang pagpapatupad nila ng checkpoint at iiba-ibahin ba nila yung mga lugar kung saan nila isasagawa itong checkpoint na ito? Yes, Pia, una nang sinabi ng Davao City Police Office na magkakaroon sila ng mga checkpoint bawat oras sa mga strategic na mga location at hindi inanunsyo kung saang mga lugar upang kanilang malaman talaga kung yung mga sasakyan ba na dumadaan ay may mga dalang ipinagbabawal in terms doon sa ating election gun ban sa ngayon. So sa ngayon ay patuloy ang pagpapatupad ng mga COMELEC checkpoint dito sa lungsod. Pia. Jill, paalala na rin natin sa mga motorista na siguraduhin na kumpleto ang kanilang mga papeles rin sa sasakyan para iwas aberya. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV.